Magandang araw mga pre, ngayong araw nga pala ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang ating DIY incubator. Maglo-load tayo ng itlog at ipapakita ko sa inyo from day 1 to day 21. Tingnan natin kung gagana ba talaga or hindi. Bali minamarkahan natin ang itlog sa harapang bahagi niya ng A at B naman sa likurang bahagi para may palatandaan tayo sa pag-iikot nito. Bali nakaload po tayo sa first batch ng 15 pieces at sa second batch naman ay 30 pieces na Black Australorp. Itong 15 pieces na niload natin mga pre, mag-hatch po ito sa April 10 at itong second batch naman natin sa April 14. Isasalang na po natin ang mga itlog mga pre, bali 3 layer po na basket tray ang nilagyan natin. Ito na po ang itsura niya sa loob mga pre. Ito po ang blower fan, ilaw na 25 watts at tubig para sa humidity. Dito ko nga pala nilagay sa itaas ang sensor ng ating thermostat mga pre, kasi ang ating blower at bulb nasa ibaba. Dito ko naman nilagay ang sensor ng ating humidity mga pre. Bali 2 beses lang ako nag-iikot ng itlog sa isang araw, every 8 AM at 8 PM. Sa umaga naka-A po sila lahat at sa gabi naman po naka-B po sila lahat. At ito na po ang ika-10 araw ng ating mga itlog mga pre. Ngayong araw nga pala ay magka-candling tayo para malaman natin kung may similya ba ang itlog or wala. Iispatan lang natin ang shell ng itlog. Ganito po ang itsura ng itlog na hindi fertile o walang similya. Ang kulay niya ay dilaw. At ganito naman po ang itsura ng itlog na fertile o may similya. Ang kulay niya ay pula. At medyo meron na po siyang ugat-ugat sa loob. Sa first batch po na ini-incubate natin na 15 pieces mga pre, 9 pieces lang po ang may similya. At sa second batch naman po na 30 pieces, 22 pieces lang din po ang may similya. After candling, ibabalik na po natin sa incubator. Bali ngayon po ang ika-10 araw nila at sana po mag-hatch po ito lahat. Pagdating po ng 18 days, ini-sprayhan ko po ng malinis na tubig ang mga itlog para po hindi mahirapan ang mga sisiw sa paglabas. 18 days hanggang 21 days, hindi ko na po iniikot ang itlog kasi buo na po ang sisiw sa loob ng itlog. Ito na po mga pre, may nag-hatch na po sa ating 9 pieces na first batch. Napakaganda pong tingnan na yung ginawa mong DIY incubator ay nakapag-hatch. At ito na po ang ating first batch na 9 pieces mga pre, nag-hatch po lahat. Bali ilalagay muna natin sila sa loob ng incubator ng 2 araw, tsaka natin sila ililipat sa brooding pen. At ito na po mga pre, ililipat na po natin sila sa kanilang brooding pen at magbibigay tayo kaagad ng vitamina sa kanila. Ang ginagamit po pala nating vitamina mga pre ay walang iba kundi ang produkto ng Battlecock Livestock Product, ang Vitamin Pro. Nakakatulong po ito para mapanatili nating masigla at malulusog ang ating mga alaga. Ang pinapakain nga po pala natin sa ating mga bagong hatch na sisiw mga pre ay Integra 1000 hanggang mag 3 weeks old po sila. Update po tayo sa ating second batch mga pre. Meron ng mga cracks ang ilan at may mga nag-hatch na din. Dapat po mga pre na makukuha natin ang humidity na 70 to 80% sa kanilang hatching day. Napaka-importante po ng humidity mga pre dahil ito ang nagbabalanse ng init sa loob ng ating incubator. Kung nakikita nyo naman mga pre, nagmumoist ang salamin ng ating incubator, normal lang po yan. Ito na po ang ating second batch mga pre. Nag-hatch po sila lahat. Napaka-epektibo talaga ng ating ginawang incubator. At ililipat na po natin sila sa ating brooding pen. Isasama na po natin sila sa ating first batch. At sa lahat po ng di nakapanood kung paano natin ginawa ang ating DIY incubator, i-comment ko na lang po sa ibaba ang link. At sana'y nakatulong po kami sa inyo mga pre. Sa mga nagsisimula pa lamang, naway nabigyan po namin kayo ng kaunting idea. Yan lamang po. Follow for more mga pre.